Mali ang ginagamit na sabon, hindi hinuhugasan ang panghilod. At kung ano-ano pang maling ginagawa mo tuwing naliligo ka. First, naliligo ka nang may kasama na hindi mo asawa. Maling-mali po yan. Walang lusot. Doon ka sa barangay magpaliwanag. Next, hindi nagpapalit ng tuwalya. Napakadali pong dapuan ng bakterya, fungi at mga virus yung tuwalya natin na pwedeng mag-cause ng infeksyon. Kung mapapansin nyo, yung mga kasama nyo sa bahay ay nangangati. Ang singit. Nangangati ang paa. Tapos ilang araw nakalipas, pati kayo nangangati na. Baka po yung tuwalya yung dahilan. Kaya, kung yung tuwalya nyo dyan sa bahay ay isang buwan na. Grabe naman isang buwan. Palit-palit naman mga boss madam. Also, bago ilagay sa labahan yung tuwalya, dapat tuyo. Huwag yung bagong gamit, bagong puna sa katawan, tapos tapon agad sa labada. Kasi tutubo yung bakterya doon. Kasi may mga moist-moist yun eh. Doc, gano'ng kadalas dapat magpalit ng tuwalya? Well, wala pong specific na time or days kung kailan dapat magpalit ng tuwalya. Depende po yan sa gamit nyo. Kunyari, isang araw o 2 araw pa lang, pero nangingitim na. Kasi maraming gumagamit ng tuwalya, edi dapat palitan na. Pero kung 1 linggo, napakalinis pa, tapos di mo naman masyado ginagamit, okay lang yun. Next, naliligo ng walang sabon at walang tubig. Dok, seryoso ako nanonood dito eh. Ang dami ko nang natututunan tapos magjo-joke ka ng ganyan. Balusing kita eh. Ito naman, di mabiro. Next, mali ang sabon na ginagamit mo. Meron po kasi tayong mga antibacterial soaps na sobrang tapang. Sa sobrang tapang niya, pinapatay niya pati yung mga good bacteria, which is helpful sa katawan natin. Kaya di ba meron tayong mga commercial na nagsasabi na 99% of germs yung namamatay. Ano nangyari sa 1%? Yung 1% po yung good bacteria. May pagyayabang ka na naman sa next inuman nyo. Tingnan nyo po yung ingredients ng sabon nyo and pansinin nyo kung merong tinatawag na triclosan, yun po yung nakakasama. Yung mga sabon na po yan, medyo nasobrahan sa pagiging antibacterial. Actually, naban na po to sa US FDA. So, according to this study, consumer antibacterial soaps, effective or just risky? So, according sa conclusion, sabi nila, the lack of additional benefit associated with the use of triclosan containing consumer soaps over regular soap has a potential risk of selecting for drug resistance. Also, wag gagamit ng mga harsh na soap. Kadalasan yan, pag masyadong strong yung amoy, tapos parang after mo maligo, dry na dry yung balat mo, pwede po yan maka-irritate ng balat na pwede mag-trigger ng eczema at dermatitis. Para sa mga sensitive yung skin, piliin nyo po yung hypoallergenic na sabon and yung may moisturizing effect. Next, kung iniisip nyo na yung panghilod nyo ay hindi na kailangang hugasan dahil nasasabunan naman siya, nagkakamali po kayo. Kagaya ng tuwalya, pwede po yan pamahayan ng mga germs at bakterya na pwedeng magdulot ng sakit. Bukod dyan, tandaan natin na yung mga panghilod, pwede po yan mag-cause ng mga maliliit na gasgas sa balat na pwedeng pasukan ng mga germs na tumubo. Kaya importante na kapag naghihilod, huwag masyadong madiin. Banayad lang. Smooth lang. Parang sa pag-ibig yan. Dapat dahan-dahan. Walang sapilitan. Huwag laging aarangkada para tumagal ang pagsasama. Dok, paano hugasan o linisin ang panghilod? Ibabad lang to sa bleach for 5 to 10 minutes, banlawan at patuyuin. At gawin mo to every 1 to 2 weeks. At syempre kung may mag-comment na naman dyan, Dok, anong gamot sa piyok? At syempre kung nangingitim na, dugyot na, dapat palitan na ang lupa o yung panghilod. Next, hindi binabasa at nilalagyan ng cover yung mga maliliit na sugat. Kung meron po kayong maliit na sugat or gasgas, okay lang po yan mabasa. Dapat po kasi yan malinisan. Kapag tinakpan nyo po ng damit or ng bandage or ng kahit anong tela, mag-observe pa po yun ng moisture na pwede mag-cause ng infection. Kapag naliligo, pwede nyo po yan hugasan para maging malinis siya. At tuyuin, tapos lagyan ulit ng bagong pambalot. Pero kung kayo po ay naoperahan, medyo malaki ang inyong sugat at medyo kita yung laman, yung doktor nyo po ang mag-instruct sa inyo kung anong tamang paglinis niyan. Kung meron kayong tanong, comment down below, and kung nag-benefit ka sa video na to, please follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel.